If you are planning to apply the call center, you might want to consider watching this video first. So here are the 5 things I wish I knew before I joined call center. Hi, hello everyone! It's me, your girl, Veronica Valmio, and I am back again with another video. Welcome back to my YouTube channel. If you are new here, welcome na welcome po sa inyong lahat. Did you miss me, guys? So, ayun na nga, guys. Alam ko na ang pinunta nyo dito. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. So, in this video, I'll be sharing with you guys yung 5 bagay na sana na-research ko, nalaman ko, may nakapagsabi sa akin bago ako mag-apply sa call center. So, if you are interested, please keep on watching. Wait lang pala guys, bago pala tayo mag-umpisa, bigyan ko muna kayo ng konting background about sa previous work ko as a customer service representative. AT&T account, isa siyang telco account. I think it's the biggest sa US. And ayun, ang hawak namin ay sa sales and billing. So, it was my first ever job after I graduated from senior high school. So, hindi na po ako nag-proceed sa college, nag-work agad ako. After ilang years naman, may gap din. So, 2 kumpanya talaga guys yung in-applyan ko. Yung una is yung sa Teleperformance. Natanggap din ako doon, nakaschedule na rin ako for medical. Pero hindi ko na siya tinuloy kasi medyo tagilid tayo doon sa location kasi mas malayo siya doon sa, basta yung malayo. Tapos, yung nagsubok ako sa VXI, sa Clark. And ayun, sinuwerte ako, nakapasok ako hanggang ayun na lagpasan ko yung training hanggang sa na-endorse ako. So, ayun lang naman guys, proceed na tayo sa unang bagay na sana ay nalaman ko bago ako mag-apply sa call center. Number 1. So guys, basic English is not enough. Para sa akin ha, base sa na-experience ko doon. So, nung una, akala ko, medyo confident na ako sa English ko noon. Medyo feeling ko okay na yung English ko bago ako mag-call center. Pero pag nandun ka na pala, once na nandun ka na sa, alam niyo yun, yung katotohanan na nagtatake ka na ng calls, hindi sapat yung mababaw na English lang. Dapat mag-effort ka pa rin na palawakin mo yung dapat mag-effort ka pa rin na palawakin mo yung vocabulary mo. Alam ko, medyo salungat to sa mga nababasa ninyo ng mga job hiring posts about call centers na basic English daw ay pwede na. So, itong number 1 natin guys, ay tingin ko ay depende pa rin kung gaano ka-complex yung account na mapupunta sa'yo. Tapos, naalala ko noon, noong mga panahon na napasa ko na yung interview, hinihintay ko na lang yung schedule ng trainee. Marami akong nadidinig na sinasabi sa akin na madali lang yan. May script naman eh. Oo, madali lang yan. Basic. Ay naku guys, huwag kayo makikinig sa mga ganun. Sa naranasan ko doon sa work ko, sa inyo pa rin manggagaling kung paano kayo makikipag-communicate sa customer ninyo. Hindi totoo yun na may script kayong babasahin kada transaction nyo sa customer. No. So, sa inyo pa rin manggagaling kung paano kayo makikipag-communicate, paano kayo makikipag-transact sa customer ninyo. So, dapat maalam kayo doon sa mga phrases na karaniwang ginagamit sa telepono. Pag may kausap kayo sa ibang linya, akala mo madali siya. Pero pag once na ikaw na yung nandoon, nagte-take ng call, ikaw na yung sinisigawan ng customer, dapat guys ay marunong kayo maglaro ng mga words ninyo. Paano nyo siya pakakalmahin? Hindi naman ito sa palaliman ng words na gagamitin mo sa call mo. Ito rin yung kung paano ninyo i-deliver yung negative na news sa customer ninyo nang hindi siya ma-upset. So kung hindi ako nagkakamali, ito yung tinatawag nilang positive scripting guys. So ang advice ko dito ay manood kayo ng maraming mga customer service na related na call online. Kung paano sila makipag-deal sa customer. Paano nila i-deliver yung mga negative news sa customer nang hindi, alam yun, magagalit, magmumura sa'yo si customer kasi talagang pag nandun ka na, kung mahina loob mo, ay naku, susuko ka agad. Paano mo siya i-deliver in a polite way na hindi ma-upset si customer. So, hindi lang siya basta guys sa makipag-usap ka ng English sa customer. Kailangan ay magamitan mo rin ng kumbaga strategy. Paano mo rin siya halimbawa
halimbawa mo ko-convince kung nasa sales account ka, paano mo siya mako-convince na mag-purchase ng ganito, ganyan. Halimbawa, cellphone, internet. So, yun yung mga na-realize ko na yung mga simpleng English pala na alam ko ay hindi sapat sa ganitong industriya. Kaya saludo talaga ako sa mga call center agents kasi ang gagaling nila. Alam niyo, nung nandun kami sa prod, napapahanga talaga ako yung mga, kasi pag nagbabarge kami, nakikinig kami ng calls. Ang gagaling nila, guys. Mga brainy silang tao. Number 2. So, guys, it's an advantage if you are a techie person. So, ako kasi, since telco yung napuntahan ko, advantage talaga siya pag maalam ka sa mga gadgets, yung paano mag-troubleshoot, halimbawa nawala yung internet connection, yung mga change password, ganun. Yung mga basic na ganun dapat alam mo na. Kasi kung hindi, ikaw rin ang mahihirapan sa call dahil sa training ay hindi naman lahat ito na ituturo. Kumbaga siguro minsan pahapyaw na lang kasi kung basic lang naman siya, hindi na siya pagtutuunan talaga ng pansin sa training. And ayun nga, gaya ng sabi nila, mga nasa wala pa siguro 90% yung naituturo sa training. Ibang-iba talaga pag nandun ka na sa prod. So, it's an advantage pa rin kung meron kang background dun sa account na mapupuntahan mo. Kung ikaw naman ay halimbawang napunta sa sales account, kailangan ay marunong kang mangbola ng customer. Totoo yun, guys. Kailangan marunong kayong mangbola-bola. O tuwin si customer. Hindi, totoo talaga yun. So, sa mga hindi pa nakakaalam, kasi sa call center, meron mga metrics na halimbawa mga quota, kailangan mong ma-reach yun kasi may bonus, mga ganon. So, advantage pa rin talaga kung meron kang background doon sa account na ma-assign sa'yo. At eto pa pala, guys, idadagdag ko na lang din dito. Dapat maalam ka rin doon sa mga shortcut keys. Hindi ka lang naman kasi basta kumakausap ng customer niyan kasi nagdo-document ka rin. Alam niyo yun, habang kausap niyo sila, type ka ng type, pindot dito, pindot doon. Dapat alam niyo yung mga shortcut keys, yan ba, paano yung copy, paste. Kasi ako noon, doon ako nahirapan kasi hindi ako talaga palagamit ng mga shortcut keys na ganun. Kasi mano-mano ako, i-right click ko, copy, tapos paste. So, para mas mapadali yung trabaho ninyo kasi merong span lang yan ng oras na dapat ay matapos na ninyo yung call na yon. So, kailangan talaga ay mabilisan at marunong kayong mag-multitask. So, kung ikaw ay naghihintay na lang ng schedule ng training or nasa training ka pa lang or plano mo pa lang mag-apply, practicein mo na tong mga bagay na to. And sure ako na once na nandun ka na, ay nako, madali na lang sa'yo lahat ng yun. Number 3, this is not a good place if you are mentally unstable. Hindi siya madaling trabaho kasi guys, unang-una yung puyat dyan. Kapag puyat ka, wala kang sapat na tulog. Andun din yung pressure. Syempre, may kailangan kang ma-reach na metrics. You also have to deal with those irate customers na minsan talaga ay may nagmumura, yung iba sumisigaw sa call. This kind of job can really ruin your mental health. Mental health matters, guys. Sa kahit anong trabaho pa man yan. Number 4. So, eto guys, eto yung isa sa mga bagay na pinaka-pinagsisihan ko nung na-endorse na ako, na sana pala, totoo nga yung sinasabi nila guys, na pag nasa training ka, enjoy every moment of it. Na-realize ko lang yun nung nandun na ako sa prod, na nagtatake na ako ng actual call, naganap ka na talagang isang call center agent. Nung nasa training ako, mapag-overthink kasi ako na kailangan ganito, ganyan. Kailangan i-take note ko yan. Kailangan seryosohin ko. Hindi ko naman sinasabi na hindi ninyo seryosohin yung training. Learn to take it seriously. And at the same time, i-enjoy nyo lang. Kasi iba yung buhay dun sa training na kumpara doon sa mismong production na kayo. Napansin ko lang na para siyang level by level, na pahirap siya ng pahirap. Habang nasa training ka pa, chill na. Doon kasi sa prod, kailangan mo na talagang seryosohin ang buhay-buhay, guys. So, napaisip ako noon, sana pala bago ako na-endorse, nag-twerk na ako doon sa harap. So, sa training nyo, guys, ang mga i-take note nyo lang ay yung mga mahalaga. So, naalala ko yung notes ko noon, guys. May mga year pa ako, mga 19 ganyan, na kung kailan in-establish yung ganito. May mga year pa akong sinusulat doon na kasi merong mga parang slideshow doon sa training na kasi after nun, may mga sasagutan din kayong assessment. Ewan ko kung sa lahat ng company ay ganon. So, hindi naman pala siya ganon kahalaga. Mas matututo ka pa rin sa prod. Sa prod mo lahat matututuhan. Yung training, i-enjoy nyo lang. I-enjoy nyo lang. Pag sinabi nga enjoy, i-enjoy nyo lang talaga. Huwag nyo i-pressure sarili nyo sa training sa prod na. And guys, last but not the least, here's our number 5. So guys, get this kind of job if helping other people is in your heart.
Kasi guys, gaya ng paulit-ulit na sinasabi ko, hindi siya madaling trabaho. Hindi siya para sa mga mahihina ang loob. Kasi sobrang dami mong pagdadaanan bago ka ma-endorse. Hindi ganon kadali makipag-deal sa mga customer mo. Lalo na't hindi mo naman sila kapwa Pinoy, ibang lahi sila guys. Iba yung kultura na meron sila sa bansa nila, iba yung kultura natin dito sa bansa natin. At meron talagang mga rude customer na ma-encounter. At marami pa kayong ibang mga pwedeng pagdaanan guys. And naalala ko nung ini-interview ako, bakit ko gustong magtrabaho sa call center. Sinagot ko doon yung totoong dahilan talaga na because din sa financial. Dahil alam naman natin na malaki ang kita sa mga call center companies. And wala namang mali dun guys, be real, na isa din naman yun sa dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho sa call center, bakit natin gustong magtrabaho sa call center, kasi nga malaki ang kita. Pero apart from that, dapat nasa puso mo rin na gusto mo talagang tumulong sa tao. And ayun lang naman guys, masaya siyang trabaho. So doon ko rin natutuhan na kung paano makibagay, makihalubilo sa iba dahil guys, hindi po talaga ako palalabas ng bahay. Alam niyo yun, hindi ako mahilig makipag-socialize sa ibang tao ng harapang ganun. So, ang dami kong natutuhan doon. So, kung gusto ninyong matutong maging independent, lumakas loob ninyo, tumapang kayo sa buhay, mga ganon, ay hugot no? Try ninyong mag-join dito kasi ma-enjoy nyo rin naman siya kalaunan. Basta, gusto niyo yung ginagawa ninyo. So, ayun lang naman guys. Thank you so much kung inabot... sige. Yung aso namin nagtatahod na, no? So, ayun lang naman, kung umabot ka sa parte ng video na to, maraming salamat. At sana ay nakatulong sa iyo ang video ito. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please don't forget to click the subscribe button down below. At kung nakatulong sa iyo ang video ito, please paki-thumbs up na rin po. And ayun guys, see you on my next one. Good luck sa mga nag-a-apply dyan ngayong year. Kaya niyo yan guys, tiwala lang, pray, and mag-effort kayo na aralin kung ano man yung gusto ninyong pasukan kasi magbubunga din naman yun sa huli guys. Kaya rin naman ang mag-aani. So ayun lang guys, thank you so much for watching. See you guys on my next one. Bye bye!